Nagnenegosyo ka ba ng GCash or gumagamit ka ba ng GCash? Paano nalaman kung isang araw, paggising mo, ay wala na at sunod-sunod na ang nakita mong deduction sa iyong account? Paano ang gagawin mo? Ito nga ang nangyari dito sa isang babae sa Pilipinas kung saan laking gulat nga niya at wala naman siyang ginagawang transaksyon. Paggising niya kinabukasan ay sunod-sunod na ang nabawas sa GCash nito. Dalawang istorya nga ang tampok natin for today's video at may kinalaman nga ito sa pang-i-scam na gumagamit at nagnenegosyo gamit ang GCash. At kung ano ang nangyari sa kanila, panuurin natin ang mga videong ito. Hello, nakikita nyo yan? Minus 3,000, 1,000, 1,000, 1,000. PVS scan QR, 654, 642. Yan guys. Nakikita nyo yan? Yan yung nawala sa akin ngayon. As in, nawala na lang bigla sa may account ko sa cash. Sa cash G, sa may ano. Bigla-bigla na lang nawala. Hindi ko alam kung saan napunta yan. Natutulog lang ako. Ganito yung nangyari. Natutulog lang ako. Yung mga oras na yan, natutulog ako. Yung phone ko may lock screen. Merong app lock. Yung apps na yon. Tapos meron pang MP na ako lang yung nakakaalam. Walang may alam. As in, ako lang talaga yung nakakaalam. Tapos wala rin tao dito that time. Pero hindi ko alam kung paano na lang nasend lahat ng pera. Lahat ng balance na meron ako sa account ko. Nasend ng ganyan ng sunod-sunod. Tapos ang malala pa, ito yung napagsendan niya. Yung payment to BankNet P 2M send. Ayan, may reference number. Yung meron date and time. December 6:54 a.m. May amount. Ayan, tignan nyo. Meron pa yan, marami yan. Ito 1,642 a.m. 1K 6:25 a.m. 1K 5:20 a.m. Ayan, 1K. Another 1K 5:01 a.m. 4:48 a.m. Another 1K. 4:18 500. 3:46 300. Kasi stress na stress ako kasi alam nyo ba, yung perang yun, yung nawala pa sa akin yun. Pinatago lang sa akin kasi, pinatago nga sa akin kasi nga, hindi pa nagka-issue yung ano ko na yun, yung account ko na yun. Bagong gawa ko kasi, ginawa ko lang siya, parang last month lang. Ginawa ko kasi, pang backup account ko lang siya, yung parang, pang savings ko lang, doon ko ilalagay yung mga savings ko. So, doon pinatago yung pera sa account na yun kasi nga bagong gawa, tas hindi siya na-link, hindi siya na ano sa kahit saan, hindi rin siya sa Google, hindi rin siya naka, ano sa Google subscription, yan yung mga yung automatic na babawas monthly, wala. Hindi rin nakalink sa kahit saan, sa mga online games, wala rin, kahit sa account ko, sa TikTok, wala. Hindi siya na-link talaga guys, as in, stress na ako, hindi ko alam kung saan napunta, at saka ano yung banknet na yan, saan nasend yan, grabe ang laki ng pera, mapapalitan ko, mababayaran ko lahat yung pinipilit na bayaran ko na. Tapos ang malala, ayaw maniwala sa akin na nawala talaga sa account ko. Kahit may proof na akong pinagsisend, sinasabi na sa dami daw user ng ng app na yan. Ako lang daw yung nawalan. Ako lang daw yung may issue, nagka-issue ng ganyan. Tapos daw, tsaka daw nawalan kung kailan kukunin. Babe, anong gagawin ko? Mukha pang gagamitin ko yun. Tapos sabi, pinang-parcel ko daw. Ipa-parcel ko ganyang oras. May magdi-deliver pa ng parcel ng ganyang oras? Or, parcel, ganyan kalaki. Tapos sabi ko, paparcel ko yun ng isang araw, ganyan kalaki. Sabi daw, 1 week daw kasi yung pinatago sa akin. May proof nga, may date and time, pero hindi naniniwala talagang pinapabayad sa akin. Mababalik na ako kakaisip. Hindi ko na talaga alam gagawin ko. Paano nangyaring ganun yun? Paano, saan nasin yun? Please lang guys, kung baka may alam kayong makakapag-fix neto, baka alam nyo kung paano marerefund, or baka alam nyo kung saan, paano na-send, paano ganyan. Hindi rin ako naglalaro ng mga online casino, yung mga online scam na yan, yung mga ganyan. Hindi rin to na-link sa kahit saan kasi nga bago lang siya, bagong gawa, kaya nga doon nag-send, doon pinatago sa account ko na yun kasi nga bagong gawa siya, wala talagang issue, kaya nagulat na lang ako nung kanina pinapacheck sa akin. Wala na talaga. Gulat na gulat ako. Tapos hindi pa naniniwala sa akin na nawala sa akin kasi pinapasenda nung 12 noon. Pinapasenda sa akin noon. Tapos hindi ko na sinagad kasi bukod sa lobat ako, sinamahan ko yung kaibigan ko mag-reban. Tapos diba 12 noon yun, sinamahan ko yung friend ko na mag-reban muna siya. Tapos pinapasend sa akin. Pero hindi ko pa nga siya na-send that time. Hindi ko pa na-check yung account ko kasi nga lobat. Tapos, nag-charge pa kasi ako nun sa may salon. Tapos, nung mga 4 p.m. ko na siya na-check. Pag open ko na lang, wala nang laman yung account ko.
Alam mo yung pintig ng puso ko, kumibok talaga ng mabilis. Tapos chinek ko kaagad. Tapos umuwi agad ako dito sa amin. As in, umuwi agad ako. Kasi nga, paano nangyari nawalan ng ganun? Binalita ko kaagad na ganun. Tapos hindi naniniwala kasi daw, pinapasend na raw sa akin ng 12 noon. May oras nga kung anong oras na wala. 3 a.m. hanggang 6 a.m. Alam ko ba na ganun yung mangyayari? Tapos, pinipilit na bayaran ko daw. Ganyan. Kinonta ko na sa email. Nag-email na ako. Nag-submit na rin ako ng ticket. Ginawa ko na lahat yung mga napapanood ko rito. Yan. Yung mga advice sa akin. Nag-post din ako sa may account ko sa Blue App. Wala talaga, be. Hindi ko na alam. Stress na talaga ako. Hindi ko alam kung saan kukunin yan. Hindi talaga naniniwala na nawala. Pinipilit na walitan ko raw. Ang hirap kasi magpalit ng pera tapos hindi mo naman nagamit. May problema pa nga ako. Ang daming problema. Dadagdag pa yan. Papalitan ko pa yan. Hindi ko na alam. Kanina pa ako stress na stress. Kita niyo naman yung itsura ko kasi buong araw ito na lang iniisip ko. Na-explain ko na yung side ko. Nasabi ko na wala talaga ayaw maniwala. May mga proof ako. May mga evidence. Wala raw kwenta yan. Hindi raw totoo yan. Ganyan. Ako lang daw yung nawalan sa dami. Meron naman daw silang account pero hindi raw sila nawalan. Tapos ako daw biglang nawalan. Ganyan. Sa dami-dami daw tao sa mundo na ano. Basta marami-rami daw na user ng app na yan. Ako lang daw yung nawawalan ng pera. Talaga, tulungan nyo na ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko na talaga alam. As in, lahat na sabi ko na lahat nagawa ko na. Baka may alam sa inyo paano ko matutulungan. So ito nga, yung nangyari dito kay Kabayan, hindi nga nakalink sa kahit anong games, hindi nakalink sa kahit anong, sabihin natin mga online platform, pero still, nagawan pa rin ang paraan nitong mga hacker para nga malimas yung account dito sa kanyang GCash. Itong susunod naman na video na mapapanood nyo ay isang klase ng pang-i-scam kung saan yung mga tumatawag ay hindi lamang basta tatawag. Tumatawag sila na alam na nila yung mga information na mga taong gusto nilang i-scam. Panuorin natin ang video ito. Good evening! So itong video na to is awareness para sa lahat ng GCash user, lalong-lalo na yung mga tindahan na nagka-cash in, cash out. Story muna tayo ha. Kagabi, ay hindi, kaninang madaling araw pala, alauna ng madaling araw, may tumatawag sa number ko. So nakailang miss call siya, parang 3 miss call ganyan. Tapos nung narindi na ako kasi masyadong maingay yung tunog ng phone ko kapag ka sa number tumatawag. So yung pang-4 na miss call niya, sinagot ko na. So yung tumawag na yon, ang sabi niya, galing daw po siya sa Maya Business Center. O di since madaling araw yon, nainis ako kasi wala akong ibang sinagot. Basta sinabi ko lang sa kanya, hindi mo pa pwedeng umabot niya ng or mamaya na umaga, madaling araw kaya. Yun lang yung sinagot ko, tapos pinatay ko na yung phone ko. So ito ay naganap kaninang hapon. May tumawag sa akin na number. So nakita ko yung pala yung number na nag-miss call nga sa akin nung madaling araw. So ang sabi niya, taga Maya Business Center daw siya. Ngayon, yung akin daw account ay ipupull out na daw nila o i-delete na nila yung account ko gawa ng hindi daw siya nag-upgrade ng level 3. Tinanong ko, anong Maya Business Center? Sabi ko, wala naman akong sinasalihan na ganyan, wala naman akong in-install na app na ang pangalan ay Maya Business Center. Lang sabi po niya is, galing daw siya ng PayMaya. Ngayon, nagtaka ako, sabi ko, wala naman akong PayMaya. Yun ang sinabi ko. Tapos sabi niya, GCash po, sabi niya ganyan. Or sa Connect to Card, sabi niya. Sa mga hindi nakakalam, yung Connect to Card is yun yung apps na ginagamit ng isang microfinance na sinalihan ko. Kasi ngayon yung trabaho ko dati, so sumali ako doon. Naging agent ako doon at ayan, nagamit niya yung word na yun. So nagtaka ako, sabi ko, bakit? Ito pala sabi niya, sa PayMaya, sabi niya, sa GCash, sa Connect to Card, sabi niya. Sabi ko, wala naman akong PayMaya. Nga po, sabi niya, ang PayMaya at GCash, iisa lang yan. Yun ang pagkakasabi niya. So, ayun, nagtaka na ako. Ang alam ko kasi, ang PayMaya at saka GCash, magkaibang app yan. So, doon, nagduda na ako doon. So, ang sabi ko sa kanya, ma'am, pwede ko po bang kunin yung pangalan ninyo? Kasi babae yung tumawag sa akin. Ngayon, nagbigay siya ng pangalan. Ang binigay niyang pangalan is Antoinette, parang ganon. So, hindi ko na sasabihin yung name kasi alam ko naman na ginamit lang nila yung pangalan na yon. So, nung binanggit niya yung Connect to Card, kasi nagtaka ako bakit alam nila. Totoo naman na ginagamit ko yung aking GCash sa pag-transfer ng pera sa Connect to Card or Connect to Card to GCash. Kaya akala ko totoo. So, ang sabi niya, in-instruct niya ako, pumunta daw ako ng GCash, tapos tingnan ko daw yung dun sa, view benefits. Tapos sabi niya, ganito, yung fully verified ka, pero yung sa basic, yung sa mga send money, online cash in, bank transfer, sabi niya, hindi ka pa verified doon. So pagtingin ko, oo nga naman, hindi naman siya naka-check. Pa-check nyo na lang siya sa GCash nyo kung meron tayong mga GCash. Hindi naman kasi siya talaga naka-check. Naka-check lang dyan sa basic is yung buy load, offline cash, pay bills, yun lang. Pero yung
iba dyan is wala siyang check. Doon lang sa fully verified, doon siya naka-check. Tapos ang pagkakasabi pa niya, parang ang galing-galing niya talaga. Sabi niya, ako yung nag-approve sa inyo sa GCash. Sabi niya, dati ang limit mo is 100,000, tapos ngayon is nasa 500,000 pesos na. Sabi niya ganyan. At ang galing niya ha, sabi niya, ginagamit mo yung GCash mo sa pag-transfer ng pera sa Connect to Card. Sabi niya ganyan. Naglagay pa daw sila ng tarpaulin dito sa harap ng tindahan. Na totoo naman na naganap, na nangyari talaga na naglagay ng tarpaulin ang Connect to Card dito sa aking tindahan. Tapos nun, parang ang dami pa niyang sinabi na nagduda na ako. Sabi niya, kung gusto mo, pumunta ka ng card bank. Ganun siya. Kasi ako, dati akong empleyado ng card. At saka dati, ay itong mga nakaraan, kasi nga nagko-connect to card agent ako, laging bumivisit sa akin yung manager, yung area manager, yung yung supervisor nila sa pagiging agent, pupunta dito lagi. Wala man silang nababanggit na tungkol sa ganyan. So nagtaka na ako. So ang sabi ko sa kanya, kung gusto nyo po kako, kasi magbibigay ako ng details sa kanila eh. Kung gusto nyo po kako, ibigay nyo sa akin yung Facebook nyo, tapos kukunin ko po yung ID ninyo. Tapos sabi niya, nagalit siya nung sinabi ko na kukunin ko yung ID niya. Sabi niya, ay hindi mo ako yung i-interviewin. Hindi ako yung i-interviewin mo, ikaw yung i-interviewin ko. Madali lang naman to, sabi niya. Hindi naman to tatagal ng ilang minuto. Kukuha lang ako ng details mo at hindi mo kailangan kunin yung ID ko. Yun yung sinabi niya sa akin. Tapos noon, sinabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, pasensya na po ako, naniniguro lang po ako kasi sa panahon ngayon, madami pong scammer. Sabi ko, magbibigay ko ako ng details ko, lalong-lalo na po sa GCash. So, kailangan ko pong masiguro kung saan po kayo galing talaga. Pagkatapos ng mga videos ko po, pinatay niya yung tawag. At eto pa, sakto-sakto, dito kasi nagpupunta yung aking, bumisit dito yung aking AO dito sa card. Natanong ko sa kanya, kanilang din hapon, sabi ko, sir, sabi ko sa kanya, ano po ba? Totoo po ba na na-connected yung Connect to Card sa PayMaya or GCash? Ganyan-ganyan. Meron po ba kayong bagong update? Nagtaka siya kasi wala naman palang ganun. So, binigay ko yung number sa kanya, tapos tinawagan niya. Tapos, hindi naman siya nagpakilala. Sabi niya na bakit yung ginagamit yung Connect to Card sa inyong, sa transaction, ganyan-ganyan. Pinatay niya din yung phone niya, B. Alam nyo mga be, kinabahan ako dun buti na lang kamo, hindi ako agad nagpadala dun kasi ang galing niya magsalita. Kung hindi ako naniguro, malamang na-scam niya ako mga bading. So sa lahat po ng gumagamit ng mga online na apps na yan, GCash, PayMaya, mag-ingat po tayo kasi hindi naman po sila basta-basta tatawag sila sa inyo. Kung tayo nga, 'di ba, kung meron tayong na debit na pera sa kanila, ang hirap natin sila i-contact, kailangan pa ng customer service kay Gigi, ganun 'di ba? Pero hindi sila basta-basta tatawag sa atin. Tapos ang isa pang nagtaka ako kasi hindi siya nagpakilala, 'di ba? Karamihan naman ng mga ganyan, ng mga agent na ganyan kapag nagpapakilala sa hi, I'm ganyan from ganito, walang ganun. Basta ang message niya lang sa akin sa number ko mismo, sabi niya, good AM, sabi niya, sa Maya business to, ganyan, cancel na yung nyo, ganyan siya. So talagang nakakaduda. Pero madadala ka kung talagang mahina-hina yung loob, so madadala ka kasi muntik talaga akong madala. So ayun, napakahaba na naman ang kwento ko. Ito ay awareness lang sa lalong-lalo sa mga may tindahan kasi ang mga GCash number natin, kalat talaga yan. Kung sino-sino na nagka-cash in sa atin, nagka-cash out, di ba? Ayun lang, na-stress ako. Bye. Maging mapanuri tayo sa mga nare-receive nating tawag. Kung alam natin na wala naman tayong na-expect na tawag, wag na nating sagutin para hindi na lalong umabot pa sa ganitong sitwasyon na darating nga sa point na may scam na tayo. Dahil sa galing nga makipag-usap at magsalita ng mga scammer sa panahon ngayon, ay marami nga silang nabibiktima. Kaya lagi tayong mag-iingat mga kababayan. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.